Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman na hinarap nga ni Kiko Barzaga itong siguting ng Note Bonjing at si Claire na ito. Dito nga natin mapapansin na talagang hindi nga nagpapatinag itong si Kiko Barzaga sa pangbabanat at paninirang ginagawa ni Kuting ng Norte at Bonjing na kahit nagsama-sama sila ay hindi pa rin ito nagpapatalo. Dito nga natin makikita na talagang ilalabas nga ni Kiko Barzaga ang kanilang mga baho sa publiko. Dito nga natin makikita na sumusunod nga itong si Kiko Barzaga sa katapangan nga na pinapakita ni Marcoleta. Dito nga natin mapapagtanto na talagang nagkakaroon na tayo ng matitinong mga opisyales na talagang ipinaglalaban ang taong bayan at isinisiwalat ang kabulukan ng mga politiko gaya na lamang ni Bonjing at ni Kuting ng Norte at ni Claire na ito. While mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Or part of the family, friends, kaalyado ay masangkot po sa mga isyu po ng katiwalian. Paano niyo po ito haharapin? Yung mga anak ko, pinalaki namin niya ng asawa ko eh. Yung kanyang mga anak, mga reaksyon, pinalaki nila ng kanilang, siyempre, congratulations sir sa pagpapalaki mo sa mga anak mo. Maayos na tao. Maayos na tao. Maayos na tao ang kanyang mga anak. Okay, ano pa? Pag ang tatay nila, nagtatrabaho talaga. Ulit. Paano niyo po ito haharapin? Yung mga anak ko, pinalaki namin niya ng asawa ko eh. Ang galing. Maayos na tao. At Go! alam nila na pag ang tatay nila, nagtatrabaho talaga. They know about it. Kaya ako, hindi ako natatakot na meron silang gagawin na masama kasi I think that we raised them very well. Pero just the same, pagka merong problema, isabihin lang at harapin natin ang mga. Yan, gano'n naman ang tatay. Dapat harapin maganda ang pagpapalaki. Oh. May 5 anak pala si Secretary Boyeng Remulla. Si Juanito Jose Remulla III ay ang panganay. Naaresto siya noong October 2022 sa isang operasyon matapos makatanggap ng package na naglalaman ng 900 grams ng high-grade marijuana. Alright, ang ganda ng pagpapalaki. Ano daw yan? Fake yan. Planted. Hindi daw totoo yan. Kaya na-absueldo, hindi na karating doon sa tinatawag na raffle. Hindi na nai-raffle ng mga judge. Fake yan. Magandang pagpapalaki ni Remulla sa kanyang mga anak. Ayan oh. Noong January 2023, siya ay naabsuelto. Oo, naabsuelto naman. Tama naman yung sinabi ni Remulla. Maganda yung pagpapalaki niya sa kanyang mga anak. Oh. Lahat ng kanyang mga anak, nasa politika, di isa lang yata yung wala. Lahat, gobernador, vice mayor, congressman, lahat sila, nasa pera lang yata ito eh. Ito yata, nasangkot siya sa illegal drug trade. Pero hindi totoo, planted lang, kaya naabsuelto. Yun naman oh. Si Crispin Diego Diaz Remulla ang representative ng 7th District ng Cavite mula. Oh, di ba, representative yan, 7th District ng Cavite, oh. Kaya si Kiko Barzaga, oh, di ba, siya yung gigiba daw sa mga Remulla doon. Panong 2023. Si Francisco Gabriel Remulla ay ang current governor ng Cavite. Oh, di ba? Maganda naman ang pagpapalaki niya. Lahat sila nasa gobyerno, di ba? Tapos siya yung ombudsman. Paano niya kakastiguin yung kanyang mga anak? Anak niya yan eh. O protected ang mga yan. Magsimulang bata sila, pinoprotektahan sila ni Boyeng Remulla. O hanggang lumaki na sila, protektado hanggang ngayon, protektado pa rin, di ba? Ganyan talaga dapat ang maging magulang. Si Lea Remulla Mati ay isang business and marketing professional. Siya ang ina ni Reyna Hispano-Americana Filipina. Oh, di ba? Tuloy! Siya lang yata yung wala sa politika. 2024 Dia Mati. Si Jacinta Remulla ay ang incumbent vice mayor ng Naik Cavite. Oh, di ba? Malupit. Oh, di ba? Dito ako bilib doon sa panganay niya. May 5 anak pala si Secretary Boyeng Remulla. Si Juanito Jose Remulla III ay ang panganay. Naaresto siya noong October 2022 sa isang operasyon matapos makatanggap ng package na naglalaman ng 900 grams ng high-grade marijuana. Oh, yun! Maganda nga naman ang pagpapalaki, Pero naabsuelto siya kasi, daw yun, technicality. Wala, hindi siya sangkot. Parang planted,
Tapos anong nangyari kay Wilkins Villanueva? O next month, ano nangyari kay Wilkins? Tanggal. Napalitan ka agad. Oo, galing yan, no? Kaya dapat ganun magpalaki ng anak. Oo, yung mga anak ninyo masasangkot sa drug trade, ganun, marijuana, ganun. Kaya lang, yung nga kay Remula, yung kay Boying Remula, ano yon, parang setup yun, hindi totoo yun. Huwag kayong maniwala doon, lahat ng mga anak ni Boying Remula, hindi sila illegalista. Wala sila, hindi sila parte ng sindikato, hindi. Basta sila matutuwid. Walang bahid ng korupsyon, walang bahid ng kasalanan. Basta sila magaling labas at maganda yung pagpapalagi ng Remula. Oo. Ano yun, nasangkot lang yung anak niya, yung panganay. Wala, hindi totoo yun. Kasinungalingan yun. Oo, basta ako, hindi ako naniniwala doon, Boying. Basta ako, alam ko, mabuting tatay ka, mabuting pagpapalaki mo sa mga anak mo. Magaling kang magpalaki ng anak, di ba? Hindi sila nasasangkot sa ganung bagay. Pangit yun. Kaya pag nagpalagi kayo ng anak, mag-ombudsman din kayo. At maaari na po tayong tumanggap na inyong mga katanungan. Okay, first Kaya declare muna tayo, ha. Dito, matatawa ka dito, ha. Nung binanggit si, Kiko Barsaga. Nung binanggit po si Kiko Barsaga, mga ka-reaction, nung binanggit si Kiko Barsaga, ang sabi lang ni Ate Claire, wala, smile lang. Ito nga reaction, ha. question will be coming from Ana Felicia Bajo, GMA News Online. Good afternoon, Yusek. Ma'am, may we just get your reaction? Cavite Representative Kiko Barzaga is eyeing to file impeachment complaint against the President. Nakarating na po ba ito sa Presidente, ma'am? Makarating o hindi makarating, ito naman po ay trabaho po yan at saklaw po yan ng House of Representatives. But ma'am, before po itong plano niyang pag-file ng impeachment complaint, he's also calling for the President to resign because yung corruption daw po ay dito sa Malacanang nanggagaling. Ano pong masasabi ng palas? Mahirap po kasi magsalita ng walang ebidensya. Madaling magbintang, madaling magsabi kung ano-ano. Kung walang ebidensya, hindi dapat paniwalaan. Thank you, ma'am. Follow-up question from Ivan Mayrina, GMA7. Yusek? Galing yan, no? Parang hindi siya masyadong defensive ngayon. Parang blooming na blooming. How does the palace or how does the president view these moves by Congressman Barzaga? He said he will file an impeachment. He called for people power to oust the president. He called for the president's resignation. While the congressman's ways may be unconventional, he is certainly getting a lot of attention. Is Malacanang paying attention? Sa panahon ngayon na marami pong ginagawa ang Pangulo, hindi po pinapansin ang mga ganyang klaseng usapin. Busy ang Pangulo sa pagtulong sa mga kababayan natin, maraming trabaho para maiangat pa ang Pilipinas, hindi para ibaba ang dignidad ng ating bansa. Ang galing! Maiangat! Hindi ibaba! Nalindol na! Binentahan pa ng tigto 20 pesos na bigas? Hindi pa niya alam kung sigurado siya na may lindol o wala. Nasaan siya? Tanungin mo pag nakita mo, sir. Mr. President, nasaan po kayo ngayon? Nasa Malacanang o kausap niyo yung tatay niyo? Balita ko nakakausap lang yung tatay niya eh. Si yung diktador, yung Marcos Sr., yung diktador, yung napalaya sa Pilipinas. Na malapit na rin mapalaya siya si Bongbong Marcos. Oy, Bongbong Marcos, resign ka na. Dahil kapag hindi ka nag-resign, mapapalayas ka dyan. Baka kakalod ka rin kang palabas. But again, is the president paying attention to Congressman Barzaga? Just a smile. Next question is from Katrina Domingo. Natawa po yung reporter, no? Sabi niya, just a smile. Natawa. Tingnan. Just a smile. Next Natawa. question is from Katrina Domingo, ABS-CBN.
Ma'am, do we already have an updated number kung ilan na po yung complaints or letters na na-submit sa Sumbong sa Pangulo website since it was open to the public? As of 9 o'clock today, 19,729 ang naitala po na complaint. At bukas po siguro mas magkakaroon po kami ng detalyadong report kung ano na po ang nangyayari at ano na po ang nasusolusyonan o ano na po yung nagkakaroon ng mga aksyon. Next question. Follow-up question, sorry. Until when po mananatiling open yung Sumbong sa Pangulo? Until the end of the President's term, or will there be a sort of a cap to close the website and focus first on what has been reported? Tingnan po natin. Kasi kapag po naman wala ng report at natapos na at wala nang pumapasok, maaari na po siguro ito isara. Next question is from Ann Soberano, Bombo Radyo. Yusek, good afternoon. Yusek, reaction lang ng Malacanang o ni Pangulong Marcos sa first ever joint activity between Philippine and Japanese militaries sa ilalim po ng Reciprocal Access Agreement. Ongoing po ngayon ang Doshin Bayanihan 525. Ito ay isang combined exercise between the two countries. Natawa po ako doon sinabi ng smile. Smile lang, smile. Meron naman paiwatig itong si ating napakalupit na Chavit Singson, ang ating former governor. Mag-resign. Gayahin niya yung mga iba na may delikadesa. Dahil wala na, magulo na ang ating bansa. Pero pag it is his command responsibility. Siya ang presidente. Ngayon, dalawang bagay lang. Tinolerate niya ito dahil nag-umpisa sa kanya. Umpisa lang natin dito sa kanya. 3 years. May flood control na kalukuhan na lahat. Kung hindi niya tinolerate, wala siyang alam. Anong klaseng presidente yan walang alam? Hindi siya marunong. Itong inyong ipinahayag o ibinulgar ngayon na yung Ilocos Norte ang pangatlo sa sinasabi po ninyo. Kunti lang diferensya sa Bulacan. Yes, opo. Sabi mo sa presentasyon nyo nga, nasa 2.7 billion pesos ang nakuha nga ng Ilocos Norte mula sa mga diskaya. At nais po ninyong paimbestigahan po ito. Dapat, kasi nga, sabi mo, nakatutok lamang sa Bulacan at yung isa sa Occidental Mindoro. Sino ang nais mong mag-imbestiga nito? Dahil, siyempre, may binuo po ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ICI, Infrastructure Commission for Infrastructure, Independent Commission for Infrastructure, na mag-iimbestiga na dito sa mga maanumalyang flood control projects. Sa tingin mo po ba ninyo, anong magiging implikasyon kung itong ICI o ang ICI ba ay mag-iimbestiga dito sa Ilocos Norte? Yun nga ang prediction ko nung araw pa pag-umpisa. Walang mangyayari dyan sa Senate kako. ICI, magagaling lahat yung kinuha, mga honest. Pero bakit di sila pumunta sa Ilocos Norte? Gusto nila hanggang kay Saldico lang. Wala. May demanda na ba? Wala pa. Puro dyaryo lang. Si President Bongbong Marcos na demanda na nung araw pa. Wala nangyayari. Kaya kako nga, magagandang batas natin, ang implementasyon, walang mangyayari yan. Ang nakukulong lang yung mga mahihirap. It's about time for a real change. Magbaguhin natin ang gobyerno. Kaya yung ginawa ni President Cory noon, na revolutionary government supported by the military, tapos mag-usap-usap lahat. Ngayon, nag-resign na si Mayor Magalong dahil balita ko, iba yata. hindi na sila napupunta sa Ilocos Norte. So, wala na mangyayari dyan kung hindi nila imbestigahan muna ang Ilocos Norte. Opo. Yung sino naglabas niyan? President. Tingnan muna natin yung probinsya niya. Kung malinis, he has all the right. Paimbestigahan niyang mga iba. Bakit nililis nila? Sino ngayon ang binubugbog nila? Ako binubugbog nila para lang magkaroon ng ibang issue, para lang may divert ang issue sa flood control. Ngayon, hihinto na nila. Hindi pwede ho. Opo. Manong Chavit, sabi nga ng Malacanang ni Jose Claire Castro, kung meron man daw, kung hindi daw malinis ang Pangulong Bongbong Marcos Jr.,
hindi na dapat niya sana itinatag itong ICI. Ayaw pa niya sanang imbestigahan itong mga manilang flood control projects. Ano naman ang masasabi po ninyo doon? Hindi dapat imbestigahan. Opo, kung ang Pangulo, kung alam lang daw niya na hindi siya malinis, baga may dawit siya sa mga maanumalya, ay hindi na daw siya magtatag, hindi na sana niya itinatag itong ICI, kumbaga, para mag-imbestiga. Ano po masasabi po niyo doon? Pampaganda lang ng mukha nila yan, pero walang mangyayari. O bakit nag-resign na si Mayor Bagalong? Pero walang nangyayari, wala silang power. Pampaganda lang sa mukha nila yan. Opo. Hindi sila walang power yun. Mag-iimbestiga lang. Opo. Pero sa tingin po ninyo, Mang Chavit, ano ba talaga ang pinakasolusyon para matapos itong korupsyon sa ating bansa? Yung kako, in other countries, ang mga may problema nagre-resign, nahihiya kagad. Yung ibang countries nagpapakamatay. Hindi ko naman sinasabi magpakamatay si Bongbong Marcos. Mag-resign. Gayahin niya yung mga iba na may delikadesa. Dahil wala na, magulo na ang ating bansa. Pero it is his command responsibility. Siya ang presidente. Ngayon, dalawang bagay lang. Tinolerate niya ito dahil nag-umpisa sa kanya. Umpisa lang natin dito sa kanya. 3 years. May flood control na kalukuhan na lahat. Kung hindi niya tinolerate, wala siyang alam. Anong klase ng presidente yan walang alam? Hindi siya marunong. So, kailangan mag-resign. Pero sa tingin po ninyo, dapat bang baguhin may babaguhin sa sistema o yung sa ating konstitusyon? Dahil hindi ba ang problema dito nasa sistema ng ating bansa? Yes, kaya nga mag-resign. The president should resign. Tapos revolutionary government. Pero involve natin mga justices ng Supreme Court. Pipili sila ron ng mag-acting president muna para maayos lahat, pag-usapan lahat, involve yung kabataan, involve nyo yung younger generation. Dahil ito, ginagawa natin lahat ito. Kung matakot tayo lahat, wala na mangyayari sa kinabukasan ng mga kabataan. Opo. Tulad na lamang po dito, sa inyong ipinakita ngayon, Governor Manong Chavit, sa tingin mo may problema sa ating bidding process? Dahil nga, di ba, kapag nag-bid ka, maraming supplier ang mag-aalok sa iyo, magpo-propose ng iba-ibang mga presyo o rate po nila sa paggagawa ng kinakailangan nga, magsusupply sila. Sa tingin mo, may problema tayo dyan at dapat itong baguhin para hindi po maulit, lalo na dito sa mga maanumalyang flood control projects ng ating bansa? Dapat ayusin po ang bidding, dapat transparent. Ang nangyayari ngayon, project ko yan sa inyo yan. Project na yan to, sa amin to. Ayusan na walang bidding, ayusan. Yun ang nangyayari. Ang bidding is supposed to be yung pinakamaliit, pinakamura. Wala, ayusan. So, hindi lang yung dapat kitahin ng kontratista, kundi may patong pa. Pero, bakit nila hindi papayag? Dahil merong cut din yung nag-approve. Ito, ang laki-laki. Ito na pinakamalaki sa lahat. Kaya dapat huwag tayong pumayag na ihinto ang investigasyon walang delay sa Senate. Marami naman tayong matitino na senators. Huwag sana i-delay ito. At tapusin ito. Ulitin ko po, command responsibility lahat ni President Bongbong Marcos. Hindi niya sabihin na, naayos na ang 2026. Tuloy na. Hindi pwede tuloy na walang makulong. They should resign. Palitan nila, bakit nila pinalitan si Speaker? Walang mangyayari yan. Mabay nga yung pinalitan, pampaganda lang ang mukha. Pero, sira pa rin na susunod. 10 beses na silang palitan, ganon din. Kailangan may mangyari. Kung palitan nila, bakit pinalitan? May kasalanan? I-demanda nyo kung may kasalanan. Kung wala, wala na hustisya sa ating bansa. Opo. Resign! Bongbong Marcos! Mag-resign ka na! Bumaga! Ba?
Malalim na yung gabi. Ito, I just read in Facebook that the Philippine stock market 1.7. Ito mga ka-reaction, ito pong pinakaseryoso. Ito po, i-explain po ni Madam sa atin ngayon kung bakit ang ating gobyerno ay talagang bumabagsak na. Bumabagsak po. Ito trilyon po ang nawala sa stock market natin. At dito i-explain po ni Madam. I-explain po niya na kapag ang mga investor, marami pong mawawala ng trabaho, malaki po ang epekto sa atin, sa buhay ng mga simpleng mamamayan. Ito po, pakinggan po natin mga ka-reaction ha. I just read in Facebook that the Philippine stock market 1.7 trillion wealth wiped out by corruption woes, sabi ng SEC. So ano ibig sabihin ng pusa to? Sabi ng Security and Exchange Commission, investors in the Philippine stock market collectively lost 1.7 trillion pesos. Congratulations, Bongbong Marcos! Congratulations sa pagbagsak ng ating ekonomiya. Kino-congratulate kita. Hindi kayang gawin ng Pangulong Duterte yan. Hindi niya kayang gawin yan. Ikaw lang ang makakagawa niyan. Galing mo, Bongbong Marcos. Mag-resign ka na. In value over the past 3 weeks ago lang. So itong number na to, it represents how much total market capitalization, kumbaga combined value ng lahat ng mga listed companies, bumagsak. And ang reason na cited ng SEC is because of the corruption. Meaning yung mga issue about corruption, political instability, or lack of investors' confidence have caused investors, mapa-local man yan, mapa-foreign, binibenta nila yung mga shares nila. That is why bumabagsak yung stock prices. So in simple terms, malaki ang nawala sa Philippine stock market dahil sa mga investors na nagpo-pull out dahil sa concern nila about the corruption. Kasi kapag yung confidence level ng mga investors is bumabagsak about a certain country, a certain instrument, asset, bumabagsak talaga yung presyo. That is why yung total value ng market is bumabagsak din. So anong direct impact nito sa Pilipinas? So number 1, kapag bumagsak ang confidence sa mga investors at nakakita sila ng mga headlines about corruption, about massive losses, nawawalan sila ng tiwala doon sa sistema. So ngayon, yung mga foreign investors, possibly they will pull out their funds and delay their new investments. So ngayon, nababawasan yung mga capital inflows. So yung mga local investors, i-move na lang nila yung investment nila sa mga mas safe, US dollar, gold, time deposit. So ang epekto nito, less ang investments, lower ang business growth, mas onti yung trabaho. Pangalawang epekto nito is babagsak ang value ng peso. Siyempre, kapag bumagsak ang value ng peso, ano mangyari? Mas nagmamahal yung mga imports. Siyempre, karamihan naman ng mga goods natin dito sa Pilipinas, puro mga imports. So, yung mga gasolina, yung mga krudo, yung mga iba't ibang mga raw materials, mga goods. So, since mababa ang value ng peso at mataas ang value ng US dollar compared sa peso, so mas nagiging mahal yung bilihin natin. Kasi mahal yung import eh. So, kung tataas yung presyo, ibig sabihin tataas yung inflation. Pag tumataas yung inflation, ibig sabihin tumataas din yung cost of living. So, kawawa na naman mga Pilipino dito. Number 3, syempre yung mga negosyo, mas nahihirapan silang mag-raise ng funds. Kasi guys, sa stock market, yung mga kumpanya dyan sila nakakapag-raise ng capital para sa mga business expansion nila. So ngayon, if the market crashes, yung mga negosyo ay mahihirapan sila at mas magiging mahal para sa kanila na mag-raise ng funds through stock offerings. So yung mga ibang kumpanya, ang gagawin na lang nila, magka-cut cost na lang sila or magde-delay sila ng mga projects or worse, baka magtanggal pa sila ng mga empleyado. Kasi kapag mas mabagal ang corporate growth, mas onti rin yung mga opportunities na pumapasok sa mga bagong trabaho. So, syempre, para sa atin, maraming mawawalan ng trabaho, maraming hindi magkakatrabaho. Dahil nga, mabagal ang growth ng mga kumpanya. Fourth is, magiging negative yung public sentiments. Syempre, pag natin ng mga tao na, 1.7 trillion yun nawala. Syempre, maapektuhan kung ano yung mararamdaman ng mga consumers at ng mga entrepreneurs. So, ngayon, yung mga consumers, medyo magiging matipid sila. So, hindi sila masyado gagastos kasi tatakot sila kasi baka magkaroon ng recession, additional inflation, or financial crisis. So, yung mga consumer, hindi sila masyado gagastos. Siyempre, yung mga entrepreneurs din, yung mga businessman dyan, siyempre, didelay na muna nila yung mga business expansion nila kasi natatakot sila na baka hindi maging okay or maging maganda yung resulta ng mga i-expand nila sa negosyo nila. So, didelay na muna nila yun. So, kapag walang masyadong spending sa market or umiikot sa ekonomiya na pera,
walang masyadong circulation ng money sa ekonomiya, ang nangyayari is bumabagal yung ekonomiya natin. Mas lalong walang nagiging activity overall. And it's not good for the economy. At ang pinakamasaklap pa dito, syempre, mas pumapangit din yung government image tsaka mga policy impact, which is matagal naman ang pangit. Pero mas lumalala. Syempre, globally, nakikita yan ng mga ibang investors na gusto mag-induce ng capital sa Pilipinas, na nakikita nila ng magandang opportunity na mag-invest dito. So, hindi na lang nila gagawin yun kasi, dahil palang corruption dyan. Syempre, nakikita ng mga investors o ng mga ibang bansa na, ang weak nung governance and accountability, which is nakaka-apekto rin talaga dun sa credit rating natin. Tsaka dun sa cost of government borrowing natin. So ngayon, paano pa magkakaroon ng mga future reforms? Kasi syempre, kung mas mahal na yung pag-utang sa ibang bansa,